Good morning sa inyong lahat. Ang punta tayo ngayon sa message natin. Huwag muna ang artisagad kay daw perfect na tayo dyan, no? Ang sakit, hindi pa natin alam kung ano ang pinakamaraming sakit sa atin. Ngayon, kaya focus muna tayo sa atin kabuhayan. Oh. Ito ang buhay natin na ano ba ang dalawang nangyari sa buhay natin, no? Ang maging loser o winner tayo. Sa inyo ba, sino ba ang gusto maging winner? Kundi tayong lahat. Kaya ano ang gawin natin para maging winner tayo? Yan, excited tayo, no? Kung sa akin lang, ito ang napag-aralan ko yan mo, no? Kung ano ang mabuti nating gawin para maging winner tayo. Ano ba? Napakadali. Napakadali lang ng solusyon dyan. Ano ba ang gawin natin na maging winner tayo sa buhay natin? No? Kay sarili natin yan, pagsisikap, hindi sa iba. Hindi tayo lang sa tulong ng iba, no? Hindi tayo mag-asa lang sa tulong ng iba, kundi tulungan natin ang atin sarili. Ano ang gawin natin para na maging winner tayo? Kaya napaka-happy natin kung maging winner tayo, no? Kaya ang gawin natin ay ang mga nagpalo sa atin ay atin i-eliminate, no? Yan, i-eliminate natin yan. Ang mga ginawa natin, i-alam natin, na-experiencehan natin yan. Kung ano ang nagpalo sa atin, ialam na natin yan sa ginawa natin sa buhay natin everyday, no? Yan ang atin talakayin sa ngayon, no? Yan ang punta tayo muna sa from loser to the winner. Punta tayo dyan kay para manaman natin, makatulong sa atin na para paano natin malaman nga loser tayo? Paano? Ano ang mark of a loser? No? Number one natin loser of life, no? Penetrate upon third by series of never ending misfortunes. Na yan ang atin na nagalos tayo dahil dyan, no? Ang number 2 natin, loser has predominantly ng stormy past, no? Diyan tayo na failure tayo. Yan ang mga marami ang nag-lose dahil sa past na mga nangyari sa buhay nila ay hindi pa mawala sa isipan nila, no? Balik sa isipan natin, kaya ma-failure tayo, no? Kaya hindi na tayo makapokus sa bagong plano sa buhay natin.
Kaya ang nangyari pa sa past, ang andyan sa isip natin, sa brain natin, na hindi tayo nakapokus sa bagong plano sa buhay natin. Kaya hindi tayo naging winner. Isa yan sa dahilan. Kaya mula ngayon, i-resign na natin ang mga past. Wala na yan, no? Plano tayo para sa present natin kung ano ang maganda natin gawin para mag-winner tayo. Yan ang gawin natin, no? Nagabalik tayo sa ating ng past natin, star may past. Yan pagyapon ang ginamit natin sa patakaran ng buhay natin na failure tayo. Wala tayong panalo dyan, kundi natalo lang tayo. Kaya i-eliminate natin yan. Ang past, wag nang pag-isipan. Hindi na maibalik yan maski anong gawin natin. Kaya wala na tayong magawa, no? Kundi tanggapin. Kung natalo tayo 100,000, pabayaan na lang. Oo, malaki yan, pero wala na tayong magawa. Hindi natin maibalik ang 100,000 natin. Kaya ang gawin natin, plano tayo ng bagong buhay natin na kung saan tayo makapera na ang 100,000 natin ay maibalik natin sa atin. Hindi na yan isipin ang nangyari, kaya hindi mo na yan mabawi pa. Wala ka nang magawa, kundi hanggang gayon loser ka pa rin. Kaya hindi ka nagplano ng bagong plano para sa buhay mo. Kaya ang isipan mo na focus lang sa past na mga kamalian mo na ikaw din ang nag-create. Kaya pabayaan na lang. Kuha na lang, sa basurahan na lang, eliminate. Kunin na lang sa isipan at itapon na lang. Bagong plano naman sa buhay ang gawin natin. Kaya yan ang nag-ako sa atin na hanggang ngayon doon lang tayo sa sitwasyon kung ano tayo. Okay? Dahil sa past na nangyari sa buhay natin, ang ating pinukusan na atensyon na hindi na natin nalaman ang gawin dahil ang ating isipan doon na lang sa nangyari. Sayang 100,000 sana. Sayang, sayang ka lang na sayang. Sige ka ba na sabi na sayang, ibabalik ang 100,000 mo. Kaya wag na lang. Sige na lang, natalo na ako sa mga kung anong mga ginanuan ko, nagsalian ko ng mga panahor o yan ang gawin natin. I-eliminate the past, no? Wala na yan. Huwag magsayang. Kay mas marami ang masayang kung ipokus mo ang atensyon mo dyan. Kaya ang gawin natin ay kalimutan na yan, pabayaan na. Yan. Ang number 3 natin, ano pa? A lover has broken the relationship with family, friends, associates, and even strangers. Yan, isa pa, no? Kaya yan ang number 3 natin. Broken relationship with family, no? The lover, loser, ang loser has a broken relationship with family, friends, dyan pagid.
Susita, then strangers, kaya yan ay ano natin kung anong mga problema dyan ay dali solusyonan ito. Ang number 3, ang gawin natin kung sino ang may kaaway mo o kung may hindi kayo magkaintindihan, pag-usapan yan. Pag-usapan yan at natin, solusyonan yan. O kung ano ang magawa o sino ang may kasalanan, mag-sorry na. Huwag nang magsagad pa suplada. Maski siya ang may kasalanan, hindi siya mag-sorry kahit ang pride. Pero wala ang problema hanggang wala may magpatawad sa isa't isa ay hindi masolusyonan. Kaya yan ang nag-go sa ating buhay na loser tayo. Kaysa focus ang atensyon natin sa kaaway natin, hindi sa ating kabuhayan, no? Yan ang eliminate natin ang mga magandang mangyari sana sa buhay natin kung yan ang atin pinukusan sa na atensyon. No, yan ang mga ganitong problema kailangan ma-solve natin agad para hindi maka-cause ng ating maging loser natin sa buhay natin. Kaya ang isa man sa dahilan na hindi tayo asenso, diyan na lang tayo sa kung ano tayo, comfort tayo o hindi tayo maka-asenso kay hindi tayo marunong magplano. Kaya ang sa isipan natin, yan pa rin ang past na nangyari sa buhay natin na kayo rin ang may kasalanan kay nagpaloko kayo sa mga taong manluloko. Kaya yan ang isang dahilan. Ang ikalawa natin mga taas ang pride, na maski may kasalanan ay hindi hingi ng tawad. Maski ang may kaaway na ang ng patawad, hindi pa siya. Yan ang wala kayong patunguhan sa buhay nyo. Kaya ang pinaka-the best na maghingi ng tawad sa may kasalanan, may nasa kasalanan na nagawa mo ng mga hindi maganda, at magpatawad isa't isa, para makaplano na sa sariling bubuhay. Kay kung may kaaway ka, focus ang isip mo dyan kung paano ka sa kanya, makaisa sa kanya, na tingnan ta kung matapang ka sa akin, pero wala patunguhan yan. Sa jail o sa sementeryo ang punta nyo dyan. Kaya ang mabuti ang maghingi ng tawad. Tanggapin na lang ang may kasalanan na siya ang may kasalanan at tumingi ng tawad sa nagawa ng kasalanan. Kaya na yung gawin natin, mga friend, huwag nang magpatagal ng ating pag-away kay kapwa tayo matalo o tayo, maluser tayo, hindi tayo maging winner, kapwa kayo. Kaya ang isipan nyo sa kaaway na lang, hindi na sa plano ng kung paano asensyo ang buhay nyo. Kaya yan, ano pa ang number 4 natin? A loser has unstable.
Hello, sir. Stable, no? Yan ang work job production o ano, no? Hindi kayo unstable kayo. O, hindi katulad ng may ano ka, may trabaho ka ang mga kasama mo dyan parang kaway mo, no? At sa kompetensya man sa negosyo, yan man ang isa sa nag-cause sa atin ng loser. Okay? Hindi na tayo kakonsentrate sa ating plano sa buhay dahil sa problemang maibigay, no? So, number 5 natin, a loser has a victim presence. Yan. Okay? Mga loser kasi presence kaya yan. Focus. Ang saka mula ngayon, hindi na tayo mag-focus sa mga problemang walang kabuluhan, no? Yan ang gawin natin para hindi tayo masadlak sa ganyang sitwasyon na doon na lang tayo hanggang kailan. Kaya isa yan sa cause nga ang inagpur pa rin. Dahil dyan, kay hindi nila na sa lahat dito sa ating mga ginawa ng loser na kailangan natin eliminate ay in-apply nila sa buhay nila, no? Ang number 6 natin, a loser has a chronic ng discontentment. Discontentment naman yan. Loser, di kontento sa buhay nila, no? Marami na silang pera, di pa nagkontento. Kung kaisa, doon sa example ko sa nangyari sa amin dito, no? May kaibigan ako na ganyan, no? Na ilan ko na sa inyo na hampol atong ng seaman, no? Napakarami na niyang pera. Kaya 15 years o pila ka years na siyang nakasakay sa barko o 10 years o hindi ko alam. Pero dyan na sa bangko ang maniya. Napakarami na at time deposit na. Safety na yan. Negosyo ka lang dito ng negosyo na kung ano lang. Yan para kunan mo lang na makain nyo 3 times a day. Yan ang money mo yaran, safety na sa bank. No, hindi na yan mapakialaman. Babayaan na lang yan, daw kalimutan mo na, pero andyan lang siya, no? Kaya yan lang ang gawin natin. Hindi kayo magplano pa ka negosyo kung paano pararami ang pera mo. Nabulyaso siya. Ang milyon niya, naging zero na. Yan ang gusto nyo sa buhay nyo. Kaya, wag, kung daw medyo okay na ang money mo, safety na to, at malaki na. Ang interest lang ang kunin mo, at yan ang para sa pagkain, budget sa pagkain, sa pag-aral ng mga anak, o kung ano, yan, no? O butang ang 500 yan o 1 million dan, negosyo mo, pero huwag lahat. Di ang sa kanya lahat. Hasta ang ipon ng kanyang mother, nadamay pa. Yan. Hindi niya alam ang negosyo. Pinundar niya na call center. Hindi niya alam na ang mga customer yan, mga foreigner, kung hindi ka marunong kumumbinyo, at talo ka at hindi ka marunong sa PR sa mga tauhan mo.
boykotan ka, ate. Yan ang nangyari. Ang nang pila ka years na pinaghirapan mo sa barko sa isang nang sala na pagdesisyon mo sa negosyo mo nawala lahat, naging zero. Mabuti lang kung bata ka pa, pwede ka pang matanggap na maging seaman. Kung hindi natin kundi poor ka naging poor. Kaya wag i-apply sa buhay nyo yan. Kung daw medyo okay ng money, dyan na lang yan. Ang mga interest na lang igawin para sa o kung ka ng negosyo na dyan sari-sari store lang para may kunan ka ng pagkain everyday at para kung ang anak mo nag-aaral pa, may baon, may pang tuition, yan lang. Wag nang pa ambisyon pa ng sobrang labing pera. Kay alam mo na ang katunguhan, hindi ka lang manalo, matalo ka rin. Kaya yan ang example ng seaman, no? Na natalo siya, loser siya, imbis winner. Kaya mga friend, yung advice ko sa inyo, kung okay ng money nyo, babayaan na lang dyan. Ikuha na lang, magnegosyo na lang kayo para sa kabuhayan nyo, no? Yan na lang ang i-rolling natin sa ating everyday na life para happy na tayo. Kay may bahay na tayo, may house and lot na tayo, may car na tayo, may kung anong sakyan mo, no? Yan, may pick up na tayo, may negosyo na tayo. Ganyan na daw ang money, andyan lang siya, safety na, pero ang i-rolling natin ang ating negosyo, no? Yan ang gawin natin. Huwag na mag-ipon, igastos lahat yan sa ating sarili, no? At andyan na ang money mo na pinagtrabahuan bilang seaman, deposit na lang dyan, no? Kung daw kailangan may emergency sa sakit natin, kunin. Huwag ipagdamot sa atin sariling katawan, no? Gastos natin. Huwag aninto natin yan kung mamatay tayo, kaya hindi tayo natulungan ng money natin, kaya natakot ka kunin yan. Hindi. Kung sa sakit, kunin. Maski maubos pa siya. Basta sa sakit, huwag pagdamutan. Igastusin. Huwag kayo ang pagsisisi. Huli na ang lahat. Hindi mo na maibalik ang buhay ng taong, ng pamilya mo na gusto mo tulungang mabuhay pa. Kaya anong mangyari, kunin ang pera at igastos sa atin mga pamilya at sa atin din, no? Yan, no? Pero ang aking technique na para may kabuhayan lang tayo, ganyan, magkuhan ka lang ng negosyo, no? House and lot, may bahay ka na kagano, professional ng mga anak mo, mabuhay ka na matahimik, safety ang money, kay para may kung anong oras na emergency may kunin tayo. Yan, yan ang gawin natin. Huwag nang lahat ng mga na-advise sa atin dito, i-apply natin sa buhay natin ang pass na yan. Kaya wala na tayong pakialam dyan, eliminate na yan, no? Yan ang gawin natin. Magkaaway, maghingi na ng tawad sa isa't isa para wala na tayong problema. Focus na tayo sa plano ng buhay natin, no? Yan na ang gawin natin, no? Yeah.
Yan ang wag magpaano sa negosyo na bago pa lang, yan ang gawin natin, ha? Wag natin i-apply mga ganyan, mga behavior yan. I-eliminate natin sa losses, recrones, contentment. Makontento tayo kung anong mayroon tayo. Huwag nang partulad ng may money ka na safety dyan, nga tiga na kung anong may sakit ka o kung emergency. Huwag nang magplano ng hindi mo alam na negosyo na sa isang iglap, zero ka na, no money ka na. No? Kaya yan ang ating nang gawin sa buhay natin, no? Para ma-eliminate natin ang pagka-loser, no? Di mapunta tayo sa winner. Paano ang gawin natin, no? Nga turning loser to winner tayo. Find the root cause find the root cause kag i-eliminate natin dyan, na mga nagpalo sa atin. Alam na natin yan kung ano yan, no? Approach your spiritual cause of the problem. Kaya yan, ang gawin natin, no? Ano natin sa God ang ating mga problema, Lord Jesus, kung ano ang mabuti natin gawin sa bago natin plano sa buhay natin. Have a new spirit, no? Pray na ta always. Kaya noon kalimutan natin ang mag-pray, wag. Kaya kung ano ang plano mo sa buhay ay ang God dyan ay isa dyan sa ating dala sa plano natin, no? Una sa lahat ang God, no? Kag ating sarili, kung ano ang natin gawin, mahingi tayo ng tulong na kung ano ang na-i-blessing ang ating negosyo, no? Antes, no? At saka sa amin mga Katolik, pinaanoan namin sa mga priest namin, no? Pinapuntahan ang mga bagong mag-open ang negosyo, pinaprehan at pinaanuhan ng water, para maging ang malas bala. Ang malas ay bawala dyan. Yan na, maging nang successful ang negosyo natin. Yan na ang have and use pera tayo, no? Parte sa God, yan ang gawin natin. Avoid people who share your weaknesses, no? Kaya na ang kung kaisa hindi mo maibitar bula. Friend mo, friend mo matagal ng panahon, maloko ba sa'yo, pero yan na may mangyari na hindi mo inasahan, na hindi, walang konsensya pala, at sa kabutihan mo magpaminta sa iyo, no? Sa money lang. Kaya pero sa totoo lang sa nangyari, hindi naman ako ang nagsabi na nakabalos o na ito ang katotohanan, no? Nangyari ito sa akin, no? Na aksidente na gibang ang sasakyan nila, Mr. Na aksidente. Hindi ko naman hiniling. Baka akala doon niling ko, hindi. May kung anong ginawa mo masama sa mga taong nagmahal sa iyo,
babalik yan sa iyo. Yan. Huwag mong abusuhin na ang money, ano ka lang, kung kuwan ka lang, kung sa ating mga drum, sandok ka lang ng money. Sige ka lang dyan. Bahala na siya kung wala ang money, pero nagkamali ka. May nakatingin sa atin at ibalik yan sa iyo. May mangyari na hindi mo inaasahan. Yan. Na-aksidente. Malaki ang gastos. Sa ngayon, hindi pa nakuha ang license ng mister niya, no? At saka ng ilan na ang may ganin mga mga money na nawala na siya ng LTO. 10,000 ang 9,000 ang no? At saka sila ng Periswell at mga pinagbili niya. Walang permit. Ng mayor, ng mga kwanggali military. 200,000 ang kay pito sa mga trabahador ang nakulog para piyan siya 200,000. Yan, napakaliit lang ng niloko mo sa kapwa-tao mo. Over na. Sobra-sobra ang balik sa'yo. Yan. Akala mo, hindi may walang nakatingin na disiplinahin tayo. Kaya, huwag magawa ng masama. Kay sobra pa yan ang balik sa'yo. Kay ina-experiencean ko na yan. Nakita ako, kawawa siya. Pero, yan ang balik sa taong manluluko. Kaya huwag kayong bumaba. Kay akala nyo 10,000 lang itong naloko ko. Hindi pala 20,000 ang mawala sa iyo. Kaya mga friend, eliminate ang mga pangluloko sa kapwa-tao. Okay? May masobra pa ang mawala sa iyo. Okay? Plus yan. Hindi yan ka-minus, ka-plus yan. Konti ng niloko mo, 20,000 ang mawala sa iyo. Kaya, mga friend, huwag magawa ng ganyang mga pangluloko. Kay tandaan nyo, hindi ako nagsabi ng hindi totoo. Babalik yan sa inyo. Avoid people who share your weaknesses. Yan, weaknesses mo. Sobrang bait mo sa kanya, kay akala mo best friend mo siya, gali manluloko din. Gali avoid being infected ng avoid infected mga ang experience na kung anong mga infected yan, kaya yan i-avoid natin. That's all. Avoid being pulled down. Yan ang huwag tayong hindi lang yung pagpaluko. Siya ang may desisyon sa buhay natin na para na lang tayong to dyan. Kaya huwag kang fall down. I-down niya ka na. Ang lahat punta sa kanya, ma-down ka na. Gani, avoid mga friend na ganyan, being fall down. Mga nang luloko sa iyo, wag, no? Hindi na maging best friend, no? Na minister to them. Kaya wag avoid being pull down sa mga
taong malapit mo lang sa iyo, gawin ng ang lahat para madown ka. Kaya kapin pa hindi mo alam ang iyo, akala mo na tulungan mo siya, itulungan niya din kagali. May ano siya sa iyo na i-pull down ka niya. Kaya yan, ang mga friend na ganyan, wag kayong kay turn kailangan natin turn ng loser to winner. Kaya kayo ang sa sarili nyong negosyo, ha? Wag sa mga pa kayo, dalawa kayo, kay hindi maganda ang result. Nangyari na yan sa amin dito. Ang anak ko na karinderya, may siya, dalawa sila, naloko pala siya. Ang mga money inapadala sa mga family ng kalyado yan dan sa negosyo. Saya punta sa utang at wala siya misa kaya sa kaha, ang dalawa silang owner. Ang owner na sa kas. Daloko pala sa ninakaw pala at ipinadala sa family na kaalyado yan sa negosyo. Kaya wag magnegosyo ng solo na lang, no? Kung hindi mo sudado ang mga kaya ang mga tao naka sa iyo boy na kani yan ang gawin natin, ha mga friend. Huwag nang kumbuya yan kay wala hindi maganda ang resort ka, no? Ano naman ang behavior ng mga winner? Tingnan natin. Nano ang mga behavior ng winner? Winner, do not talk too much. Keep quiet ka lang. Na marami ang maganda ang negosyo mo, no? Kasi kung may dyan, kung kaysa may mo na kompetensya tayo, gawan tayo ng kung para maging winner sila. Hindi sila sila ma-winner ang kakompetensya sa kanila. Kaya gawin nila ang lahat. Kaya mga winner, do not talk too much. Do not talk so much. Support lang. Kung napaka-sensyo ng negosyo mo, keep white lang. No. Winner, do not trust blindly. Yan ang ibig sabihin nito, na winner, do not trust blindly. Nang may kalyado kayo sa negosyo, ang ipaanoin mo, money mo na yan, money nyo dalawa, siya lang pinaano mo sa kaha, sa money, hindi pwede. Kay mangnakaw din yan. Sana ka, bait ng tao, matintar yan, na nakawan ka. Kaya kailangan may kwan ka, na mo yan, ilista lahat. Gawin dyan, kung ako lang ang sa kanyang negosyo, ang gawin ko, ang lahat ng item, listan. Every afternoon, i-check kung ilan ang nabili sa kada items dyan. At ang money, yan ang gawin natin. No, lahat ng item sa ngayon nga araw ilista kung ano ang natira na item diyan. Kung example grocery,
ilista lahat at may ano mo, i-check. Minus mo ang nabili. Yan ang ibig sabihin equals 20 ang items. Nabili ang 10. Equals 10. Inspection mo kung 10. Kung ang money nga nabili kung sa 10 na item na yan. Kung hindi, nanakawan ka. Kaya yan ang ating kaya yan, kuha na tayo, kaya yan ang do not trust blindly, winner, do not commit easily, do not winner, avoid offending people. Hindi na natin ma-explain, kaya natin time winner keep themselves useful. Useful yan. Winner value their good reputation. Winner plan. Yan ang may plano tayo, how to plan. Kaya gawin natin yan, kay may plano tayo sa ating winner focus and concentrate on the task at hand. Kaya yan ang na natin, ang ating kung ilan ang ating item, ilan ang nabili, ilan ang money na binta, para dyan natin malaman na nanakawan tayo ng mga sales natin. When I grow at reinvent ng themselves, kaya yan ang gawin ang mga winner. Kaya yung mga friend, winner are above reproach, and winner are dignified. Winner avoid negative attention, hindi na pag-atuusan ng pansin ang mga negative attention na yan para mag-asensyon ng ating negosyo. Winner know when to stop. Yan ang ating leksyon sa ngayon, mga friend. Okay na tayo, kay 42 kwa na ang ating time gani. Thank you sa pakikinig, yan ang gawin natin sa ating buhay para maging winner tayo. Huwag pabayaan na maging loser tayo, Kay sa buhay natin dito sa earth, kailangan maging winner tayo. Na tayo din ang nagawa ng solusyon dyan. Kaya kung i-apply nyo sa buhay nyo, ay maging winner kayo. Kaya mga friend, good luck na lang sa inyo. Thank you sa pakikinig. Love you all.